Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisihin. Balikan natin itong usapin tungkol kay Alan Peter Cayetano versus Senator Ping Lacson. Medyo humaba na itong usapin na to. At of course, itong si Senator Ping Lacson na challenge talaga doon sa mga banat nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi hindi siya tinantanan nitong si Alan Peter. At umabot na nga doon sa pagsasalita nitong si Alan Peter tungkol sa pag-question, sasalin itong si Senator Ping Lacson na bakit daw tila dumoble yung salin ni Senator Ping Lacson mula nung nag-submit siya nung huli nung siya ay nasa gobyerno at nawala siya ng ilang taon nung pagbalik niya ngayon dito sa Senado, yung isinabmit niyang salin, dumoble raw. At of course, pinagtawanan ng Senator Ping Lacson niya, tiwanan niya, dahil hindi nga raw dumoble. Nag-quadruple. So, yung aligasyon nitong si Alan Peter, sunog kaagad. At naipaliwanag naman na maayos ni Senator Ping Lacson, paano niyang kinita yung pera. At ang laki ng binayaran ni Senator Ping Lacson sa taxes. Maganda nga sana, pati itong taxes ni Alan Peter Cayetano ay masilip. At of course, alam nyo rin na umabot na doon sa sinasabi nga ni Senator Ping Lacson na hindi niya natatantanan ito. Dahil yung integridad niya na ang inatake nitong si Alan Peter Cayetano. Alam naman natin itong si Alan Peter, di ba? Parang parang puwet ng manok na walang tigil, nakakangaw-ngaw. Ganun ang ganun yung niyan, yung bibig niyan. Walang katigil-tigil. At saka ang galing nito mag-gaslight. Si Senator Alan Peter Cayetano. Pag siya ay gumagawa na ng statement at meron siyang inaataking tao, ang galing niyang gumawa ng kwento na parang siya yung aping-api at napakalinis niya. Of course, gagamitan kanya ng mga Bible verses. Diyan sa magaling. Kaya lang, umabot na nga siya doon sa pagbibintang or yung pag-question na integridad nitong si Senator Ping Lacson na alam naman natin na never talaga ito kumuha ng pork barrel nung ito ay naging senador. Ibig sabihin, umiiwas talaga ito. Ayaw na ayaw nito may involve yung pangalan niya sa pagkukuha ng perang hindi kanya. I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po. Debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up. Kinutya mo pa. Tapos pati nung kinulong, pati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing? Wow. And then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? Kaya ngayon, ang bigat ng problema nitong si Alan Peter Cayetano. Palagi niyang pinagbibintangan ng Malacanang, isinasabit niya rito sa kilos nitong sila Senator Ping Lacson at itong si Erwin Tulfo. Ang bintang nga nito, itong si Erwin Tulfo, ituta ni Senator Ping Lacson. At itong si Senator Ping Lacson, tuta ni PBBM. Hindi magandang pagbibintang yan. Ang ibig ko sabihin, kung magbibintang ka, dapat meron kang hawak na ebidensya. Kasi yung sasabihin mong tuta ka ng Malacanang, ang hirap patunayan yan. Ang hirap patunayan yan. Meron ka bang dokumento na mapuproduce, Alan Peter, para sabihin mong itong si Senator Ping Lacson ay tuta ng Malacanang? Meron ka ba ilalabas na video, recording, audio recording na magsasabing itong si PBBM ay inuutusan itong si Senator Ping Lacson
na yung mga dapat niyang gawin, utos ng Malacanang para siraan ang mga kalaban. Palagi kasing sinasabi ni itong si Alan Peter Cayetano na pag ikaw ay kritiko ng Malacanang, uupakan ka. Ang tawag niya rito kay Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta mga political prisoner. Ganyan po kawalang hiya itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yung ganyang klaseng salita, ibig sabihin yan, wala kang respeto sa batas. Wala kang respeto sa sistema, Alan Peter. Kasi, ang unang tanong dyan, meron ba talagang kaso o wala? Madalas mong sabihin na pag kritiko ka ng Malacanang, uunahin ka. Ipapakulong ka diyan sa payatas. Ang malaking tanong, ito bang si Marcoleta? Ito bang si Jingo Estrada? Wala ba talagang kaso? Alan Peter? Sa tingin ko naman, hindi lang ikaw ang magpuputok ng butsi. Pati ang mga legal luminaries, itong mga legal authorities, mga lawyers, mga universities, mga estudyante, kung wala silang nakikita na basihan para makulong ito si Jingo Estrada at itong si Senator Marcoleta, palagay ko naman, magre-react ang taong bayan. Mag-aalsa ang taong bayan. Pero dito sa nangyari kay Jingo Estrada, dito sa nangyari kay Marcoleta, wala namang ganong reaksyon eh. Ang nagre-react lang, kayo-kayo na mga magkakakampi. Kasi, meron naman talagang kaso, Alan Peter. Ang tagal inimbestigahan yan diyan sa ombudsman. At kung ipagtatanggol mo si Jingo Estrada, nakailang plunder cases na ba yan? Ilang bang kaso na ang hinarap niyan sa korte na malversation? Ang alam ko, meron pang ang bribery case yan na na-convict siya. Yung mga malversation cases niya, hindi ko alam kung hanggang ngayon pending pa. Ang alam ko, yung plunder case, na-dismiss. Pero, kahit na na-dismiss yan, kung nakakatatlo ka ng plunder cases na dinala ka sa korte, nakakaduda na ang pagkatao niyan. Pero ikaw, buong puso at buong tapang mo parang pinagtatanggol si Jingo Estrada. Sinasabi mo, politika lang yan. Itong kay Marcoleta, obvious na obvious. Sa bibig niya nang galing. Na siya ay tumanggap ng pera, hindi niya dineclare. Lumusot siya sa COMELEC dahil hindi siya na-cover. Yung batas na kumukover diyan sa election offense, labas siya, kaligtas siya. Pero doon nga sa katabilan niya, sa kayabangan niya, pagiging arrogante niya, at pinagmamalaki niyang napakagaling niyang abogado, at itong sila, Senator Risa Ontiveros ay hindi mga abogado, niyayabangan niya, sa bibig niya nang galing ang ebidensya kaya naging plunder case. Yung galing niya ang nagpakulong sa kanya. Ito mga nakaraang araw na nakita po namin ang inyong X account. Marami po yata kayong mga litanya tungkol po dito sa Taguig. Paano po ba ito, sir? Pwede nyo, bigyan nyo lang kami ng background. Paano po nag-come up? Actually, nandyan talaga sa files namin yan. Matagal na yan, marami kami nakuha noon. Kaya lang, di ba na-overwhelm naman kami ng Bulacan, Occidental Mindoro. Pero nandyan yan. Sa ibang lugar meron din. Nung inatak ni Senator Cayetano yung aking integrity, sinabi ako mga staff, review nyo nga yung ating files. Tingnan natin kung ano yung mahagilap dyan. So yan, marami palang nasa files namin, nasa record namin, yung mga infra projects. Saramihan doon, mga slope protection at saka drainage. Ang kapansin-pansin doon kasi, nakita ko tuloy na yung kanyang total na insertion sa 2025 GAA pa lamang, umabot na ng 6.795 billion. Okay. Nung in-scrutinize pa namin, dalawa lang out of 70 projects yung hindi na-implement. So mga major projects yun. Pero pag bin-breakdown mo pa, yung mga proyekto, kasi marami mga phase 1, phase 2 hanggang mga phase 12. So napakaraming 100 million worth na mga projects. Again, pag nakita mo gano'n, susundan mo yung details noon, ano? Kaya doon namin natuklasan na may mga nag-overlap doon sa mga spans. Kasi pagka phase 1, katabi siyempre karugtong ng phase 2, phase 3,
para makadaya yung contractor dahil nga siyempre kailangang mamigay sila ng SOP o ng kickback. Titipirin nila yung kanilang gastusin. So ang daya, kung halimbawang 50 o 100, alam mo sabihin natin 100 linear meters yung isang span, yung phase 1 halimbawa, phase 2, whatever. I-overlap nila, yung susunod na phase, ino-overlap nila para matipid nila yung linear meters kung ilan man yon. So halimbawang in-average mo ng per linear meter nasa mga, sabihin natin 400,000 o sabihin muna natin 100,000. Kung makasampung linear meters kang in-overlap mo doon sa span, meron ka na 1 million na tipid. Ayun. So hindi naman completely na ghost, pero masasabi mo daling ghost, yung portion na yon. Ito parang tantamount to ghost. Kasi ginos mo yung portion na yon na pinapan mo. Parang sabi ko nga, kung halimbawa 100 linear meters, ginos mo yung 10 o 20 meters. Tapos in-implement mo sa susunod na phase ng project, doon mo palang ginawa yon. So lumalabas doon yung 10 or 20 linear meters na yung ghost yun. Kasama doon sa kanyang insertion. Sa insertion. Doon ang galing. Tapos may nakita pa kami doon na dalawa yung appropriations pero isang project lang. So ngayon, kasi kung Double sasabihin natin, okay, pwede na overlook na nagkamali ng pag-appropriate o pag-allocate. Allocation na ito eh. So halimbawang hindi nakita na naulit lang yung the same location at saka the same description, pwedeng oversight. Kaya tinitingnan namin ngayon yung documentation. Kasi pag siningil mo yung isang appropriation na 100 million, siningil mo pa uli yung pangalawang appropriation na 100 million, pero isang proyekto lang, ano tawag mo doon? Di ghost din yun. Ayun. Meron na may tatlong bagman daw? Kasi nung una, isa lang yung na-identify namin. Pero as we go on, yun nga, may mga lumalabas pang mga ibang pangalan na ginagamit niya rin ng mga malalapit sa kanya. Hindi ko muna i-divert yung pangalan, pero binubuo na namin yung kaukulang testimonya tungkol dito. Okay, bagman ni Senator Alan yan, sir. Allegedly. Well, yun ang ipoprove natin kasi nga, mga malapit sa kanya at sinabi rin nung bubuin muna namin yung affidavit, yung sinumpang salaysay, para mas maliwanag. Pero sir, ano yan? Talagang malapit sa kanya yan? Clue, pwede ba? Nagkuklue na ako yun. Yeah, actually, totoo yun. Kasi yung iba, pamilya na rin sa amin yung mga pangalan eh. Bakit nga po ba ngayon lang talaga, sir? Hindi, na-prioritize lang. Dahil ang ingay-ingay niya eh. Okay. Pag nag-iingay ka, mapapansin ka eh. Pag nambato ka, kailangan malinis ka. Ayun. Kasi kung meron kang dumi, huwag kang mambabato ng puti kasi babalik sa'yo yun eh. Hindi kita sinisingle out, pinaprioritize lang kita yung tag-iig. Kasi nga, ikaw ang nagbibintang eh. Okay. Parang challenge ko na rin sa'yo, pangatawanan mo yung bintang mo sa akin na parang ang insinuation niya kasi, hindi ba, na dumoble raw yung aking salin. Tapos in-insinuate niya na ninakaw ko yung bakit nagdoble. Ikinuloy ko pa nga siya, hindi nagdoble, nag-quadruple. At saka wala ako sa gobyerno nung time na tumaas yung aking net worth. 2 taxable years ko, Daniel. Yung taxable year ko ng 2023, na nagbayad ako ng income tax ng 2024, 10.5 million eh. Kasi may nag-advise nga pa sa akin na mga, wag sayang kasi alam mo naman, yung mga taxes natin, ninanakaw lang. Sabi ko, kaysa sumakit ang ulo ko 5 years from now, masili pa yan, ibayad ko na lang ng tama. Pero para mag-insinuate siya, medyo nasaktan ako doon sa kanyang Facebook live na hindi naman akong kausap niya, si Senator Erwin Tulfo, dinugtong niya lang ako eh. Sinama niya ako eh. Sa loob ko, teka muna, gaganyanin mo ako eh, kakalkalin din kita. Alam mo, Kuya Ping pang tawag sa akin yan eh. Di ba noon, bibintangan niya akong aso, tuta ko raw si Erwin. Sabi ko, kung aso ako tawag mo sa akin, Kuya Ping eh, ano ka? Nahalungkat ng staff ko, I think this was 2021. May interview siya kay, I think kay Boy Abunda. Tinanong pa siya eh, sino sa mga ito ang gusto mo makasama sa langit? Ako yung tinuturo niya eh, ako yung gusto mong kasama eh. Ngayon, dahil sa nangyayari sa amin, ayoko sumama sa kanya, baka kung saan niya ako dalhin. I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan niyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan. Oh my God! From 2011, when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming bilib sa investigation skills. But ongoing, at every day naman, what do you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yun. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako. So, as much as I can, binabantayan ko. Para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. Ngayon, Alan Peter Cayetano, itong kapabilan mo rin, itong kagalingan mo, itong sobrang bilib mo na ikaw ay graduate ng Ateneo at ang kapatid mong si Pia ay graduate ng UP, masyado mong niyabangan itong si Senator Ping Lacson.
inatake mo ng inatake yung personal niyang integridad. Kaya ngayon, imbis na unahin niya yung ibang mga under investigation niya, prioritize niya itong Taguig. Natama rin lang naman. Wala naman exempted dyan. Wala naman talaga dapat sinusunod na prioritization. Kung may mga ebidensyang pumapasok, mabilis. Kung may mga witnesses na lumalabas, unahin na. At lagi mong pinagmamalaki na itong si Senator Marcoleta ang magaling na investigador diyan sa Blue Ribbon Committee na imposibleng maniwala ang taong bayan. Dahil every hearing diyan sa Blue Ribbon Committee, wala na siyang ginawa kung di ipagtanggol, kung hindi ipilit na makapasok bilang state witness itong mag-asawa na Diskaya. Kitang-kita yan. Kitang-kita yan. Lahat ng kawalang hiyaan, lalong-lalo na every time na pinagtatanggol niya ang posisyon ng China diyan sa West Philippine Sea. Hindi namin makakalimutan yung binanggit niya doon sa isang hearing. Sinasabi niya, ipamigay na lang yan sa China ang Kalayaan Island Group. Kitang-kita rito na wala sa puso nyo ang pagiging maka-Pilipino. Wala sa puso nyo ang patriotism, ang loyalty to the flag. Nag-iisip-isip tuloy ang marami sa amin na nakikinabang kayo sa China. Yan ang dahilan. Kaya ganyan na lang kung ipagtanggol nyo ang China. Lalong-lalo na nga itong si Marcoleta. At again, babalikan natin yung mga flood control project anomalies na yan. Na kung saan nasisilip na Senator Ping Lacson. At may mga nagbo-volunteer na, may mga naglalabasan ng witnesses. Yung sinasabi mo, Alan Peter, na ilang beses na inspect yan. Meron ka pang binabanggit na isang PR firm, na isang vlogger din, na ilang beses in-interview, na sinasabing wala daw ilang beses niya natingnan ang Taguig, wala daw nakitang ghost project. Alan Peter, wag mo kaming gaguhin. Wag mo kaming gawing tanga. Alam nyo, ang ghost project, marami din niyang espiritu. Iba't ibang klase yan. Although, may sinasabi si Senator Ping Lacson, talagang meron na silang nakikitang ghost project, at least 2. Pero, kung ang sinasabi mo na hindi makita, na walang nakita ang mga nag-inspect yan, pati itong si Vince Dizon, ang unang napansin ni Senator Ping Lacson dyan ay overlapping. Ang overlapping, nagkakaroon ka ng ilang daang metro na magkapatong. Ibig sabihin, ang isang project, 2 beses binabayaran dahil overlap yung kanilang dimension or overlap yung kanilang length. So, kung yung ibinibida mo na vlogger, ibinibida mo na PR firm na nag-i-inspect, nagpipicture-picture, hindi makikita yan, Alan Peter. Huwag mo kaming gaguhin. Ang overlapping ng project, sa dokumento lang makikita yan. Ang overlapping na project, sa bearings makikita yan. Sa distance, sa bearing, at dun sa location. Kung hindi mo ma-inspect yung plano, hindi mo ma-inspect yung mga dokumento, yung dimensions, yung bearings, hindi mo makikita ang overlap dyan. Kaya ganito ka nalang kayabang magsalita dito sa mga live selling mo. Akala mo, lahat ng tao matatanga nyo. Ang overlapping, kitang-kita yan pag tama ang pag-iimbestiga. Pero, hindi mo makikita yan sa mga ocular-ocular, yung pa-picture-picture. Hindi makikita yan. Kung si Vince Dizon nagpunta dyan, nag-inspect lang, sinabi maganda yung project, nakita, maayos, tapos, or may konting hindi tapos, hindi dyan natatapos yan. Kailangan may dokumento ka para makita mo yung bearings, dimensions, at mga location. Ngayon, malaki na ang problema mo, Alan Peter, dahil yan ngayon ang ginagawa ni Senator Ping Lacson. Hindi mo pwedeng lokohin si Senator Ping Lacson sa ganyan. Sanay na sanay siya mag-imbestiga ng ganyan. Yung mga overlapping.
Pero ang matindi nga rito, meron na daw siyang nakikita talagang ghost projects diyan sa lugar mo. Kaya kung mapapansin nyo, itong ginagawang live selling nitong si Alan Peter way before the SONA of PBBM at yung kanyang live selling on the day mismo ng SONA nitong si PBBM, iba na yung mood niya eh. Medyo nawawala na unti-unti yung yabang nitong si Alan Peter Cayetano. Tumatamlay na siya. Kasi nakita niya seryoso na itong si Senator Ping Lacson sa pag-iimbestiga. Kaya yan. Yung kanyang reaction sa SONA, medyo matamlay na. Matamlay na. Yung reaction niya doon sa ginagawa ni Senator Ping Lacson, matamlay na rin. Yung mga komento niya, matamlay na. Dahil nga, alam niyang tinatrabaho na ng totohanan nitong si Senator Ping Lacson yung mga project diyan sa Taguig. Kaya tigilan mo na yung pagiging mayabang. Gaya nga ni Senator Marcoleta na ubod ng yabang, pinagmamalaki abogado siya, isa ka rin na napaka-arrogante, Alan Peter Cayetano, nang sinasabi mo pang ikaw ay graduate ng Ateneo, ngayon, baka yung katabilan mo rin, yung pagiging mayabang mo, pagiging arrogante mo, ang magdadala sa'yo sa payatas. At yung makikitang mga kaso dyan sa Taguig, hindi ito dahilan ng pag-atake mo sa Malacanang. Atakihin mo ng atakihin ng Malacanang, walang pakialam si Senator Ping Lacson. Uulitin ko, kung meron ka ebidensya na itong si Senator Ping Lacson ay tuta ng Malacanang, ilabas mo. Hindi pwedeng puro ngangaw. Dahil itong si Senator Ping Lacson, sigurado ko, yung sinasabi nito, yung ginagawa niya ngayong ngaw-ngaw, sinisigurado ko sa iyo may ebidensya siya. Ikaw, yung ginagawa mong ngaw-ngaw, yung ginagawa mong kiyaw-kiyaw, may ebidensya ka ba? Yon ang malaking kaibahan mo kay Senator Ping Lacson. Kaya ako naniniwala na talagang mabubuo na yung mga madadala sa BJMP. Bong, Jinggoy, Marcoleta, at Peter. Baka ganun na nga yan. Marami na nagsasabi niyan. Yung BJMP raw, yung P ikaw, Peter. Anyway, congratulations dito kay PBBM. Maganda yung kanyang ginawang SONA. At siyempre, marami din dyan ang kokontra. Pero sa akin, malaman yung kanyang ginawang SONA, straight to the point, yung mga katotohanan lang ang mga binanggit niya. At kahit na ano pang sabihin ninyo, itong mga naggagaling-galingan, at kasama na yung mga nagrarally sa kalsada. Hindi ko maintindihan. Ever since, mula na magkaisip ako dito sa Pilipinas, wala pang presidente na hindi kayo nag-ingay sa kalsada, nag-rally, at sinunog niyo mga effigy. Lahat ng presidente, walang ginagawang mabuti para sa inyo. Lahat. Hanggang ngayon kay PBBM, mula doon sa nakagisnang kong or nagkaroon ako ng malay sa politika nitong si senior na si Ferdinand Marcos Sr. Simula pa sa kanya, hindi tumitigil ang mga pagtarally sa kalsada, pagbabatikos, pagsunog ng effigy, pangungutya, pagpintas, at pagkontra sa lahat ng mga ginagawa ng mga presidente. Hindi ko sinasabing perpekto or magagaling lahat yan. Pero ang sinasabi ko rito, mula pa noon, wala kayong katigil-tigil. Puro kayo istorbo sa daan. Every time na may SONA, wala kayong ginawa kundi mang abala diyan sa daan. Ever since. Wala kayong nagustuhan. Isipin nyo na lang, kung kayo ang magiging presidente, mas magaling ba kayo? Mas matalino ba kayo? Lahat ba ng pangangailangan ng Pilipino, lahat ng pangangailangan ng bansa magagawa nyo? Madaling mamintas eh. Madaling mag-criticize. Pero imagine niyo kung kayo ang nakaupo bilang presidente, kaya nyo bang gampanan ang pagiging presidente? Kaya nyo bang isolve lahat ng problema ng presidente? Kaya ako, pag may nakaupong presidente, dapat tayo magbigay ng respeto, bigyan natin ng suporta yung mga ginagawa niyang programa.
Puwera na lang talaga kung talagang obvious na garapal, na hindi gumagawa ng trabaho niya, at puro pagnanakaw ang ginagawa, at kung ano-ano pang mga krimen. Gaya ng nakaraang term nitong si Digong Duterte. Garapalan dyan. Garapalan yung mga pinagagawa nilang pangungurakot. At garapalan din ang pagkatay sa mga Pilipino. Walang kamalay-malay mga kabataan, hindi na dinadala sa korte, hinuhusgahan na sa kalsada. Yun ang malaking kaibahan nung term ni Digong dito sa term ni PBBM. Hindi po tayo loyalist ng Marcos. Ang sinasabi ko, hindi natin pwedeng bitiwan itong presidente ngayon, hindi natin pwedeng hindi suportahan itong si PBBM para lang mawala sa pwesto at makaupo agad itong si Sara Duterte na atat maging presidente. Para iligtas niya lahat ng mga kaibigan niya na may mga hinaharap na napakalalaking mga kaso ng katiwalian. Yan po ang gusto nilang mangyari. Kaya full support sila kay Sara Duterte. Huwag natin pong pabayaan na mangyari yan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Again, importante po yung subscription ninyo kung kayo ay mga bago lang sa aking channel. At pakishare na rin po para makarating ito kay Alan Peter Cayetano, malaman niya na alam natin ang mga pinagsasabi niya, naiintindihan natin yung pagsisinungaling niya, naiintindihan natin yung pa-victim effect niya, naiintindihan natin yung pag-gaslight niya. Dito sa mga taong matitino na nag-iimbestiga laban sa kanya at laban sa korupsyon. Thank you once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid ng bayan, magkita. God's time.